Isang araw ay dumating sa kanila si Rachel, na halatang excited ngunit nag-aalangan. Naintriga tuloy siya. Sa paglipas ng mga araw ay natuklasan niya na kay Rachel ay maraming bagay ang nagiging sorpresa. Tapos na ang term namin, Ann. So, bakasyon niyo pala. Kaya ba excited ka? May regalo sa akin sina Lolo nang malaman nilang matataas ang grades ko. Binigyan nila ako ng bakasyon sa Tagaytay para sa weekend. Lumarawan agad sa imahinasyon niya ang malawak na damuhan sa picnic grove overlooking Taal Volcano. Ang huling natatandaan niya sa Tagaytay ay noong ipasyal siya ng kanyang mga magulang noong 11 years old siya. Kinarga pa siya noon ng daddy niya upang makasilip siya sa malaking telescope at mas malapit na makita ang malaking bibig ng bulkan. Wow! Ang bongga naman ng regalo nila sa iyo. Nakakainggit, anya kay Rachel. Kaya ako nandito ngayon ay para tanungin ka kung papayag kang samahan ako ron. Bakit ako? Bakit hindi ikaw? Pero, kamanan. Masasaya ako kung kasama ako sa pagpunta roon. At palagay ko, pagkatapos ng mga nangyari sa iyo, kailangan mo ring mag-unwind. Napangiti siya dahil sa itsura nito, ang determinasyong gagawin nito ang lahat, mapapayag lamang siya. Sino naman ako para tumanggi? Yes, napasuntok pa nito ang kamao sa ewe dahil sa katuwaan. Nang Sabado ng iyon, madaling araw pa lamang ay nasa coastal road na sila ni Rachel sakay ng kotse ng ama nito. Alam mo ba, pangarap kong tumira sa Tagaytay o sa Baguio balang araw, saad ni Rachel habang nilalampasan nila ang baybayin ng Manila Bay. Pero kung hindi matutupad ang pangarap kong iyon, kahit may bakasyon ko man lang ang magiging pamilya ko sa dalawang lugar na iyon, paminsan-minsan okay na sa akin. Napakabata mo pa para isipin ang pag-aasawa. Hindi naman agad ako mag-aasawa. Siyempre, hihintayin ko munang makatapos ako ng pag-aaral at makapagtrabaho. At siyempre, kailangan ko ding malaman kung gusto mo na. Punot ang noong tiningnan niya ito. Sumulyap naman ito sa kanyang kumikinang ng mga mata. Alam na niya kung ano ang kahulugan ng huli nitong binanggit. Kailan mo kaya makakalimutan ang kahibangang iyan? Tinawanan lang siya nito. Hey, don't burst my bubble. Sabihin mo nang ilusyonado ako. Nabaliw ako. Just don't deny me on my dream, okay? Besides, ano naman ang masama kung mangarap akong ikaw ang magiging nanay ng mga anak ko? 8 years old pa lang ako. Pinapangarap ko na yon. Napapailing na ibinalik niya ang tingin sa kanilang unahan. Rafael, hindi mo ba naiisip na 6 na taon ang tanda ko sa iyo? Kapag tumuntong ako sa edad na 24 ka pa lang. Saka ka pa lang nagbibinata. Samantalang ako, malapit nang maging endangered ang mga egg cells ko. Don't worry. Kung hindi ka maaaring magbuntis, payag naman akong mag-ampun tayo. Napahuminding na naman siya. How can you say that? Oh, sige. Kung ayaw mong mag-ampun tayo, okay lang rin naman sa akin na wala tayong anak. Inarapan niya ito. You're nuts. If I were not, ano kaya ako? Kasoy nut, peanut, or coconut? Nilukatan naman niya yon ang kanyang mga ilong. Ang corny mo. Tumawa na naman ito. Salamat sa compliment. Anitong panunodyo. Compliment ka riyan. Tumikim ito ng parang nag-aalis ng bara sa lalamunan bago muling nagseryoso. Alam mo, kumpleto na rin ang pamilya kahit walang anak ang mag-asawa. Of course, importante ang anak pero ito ang regalo lang ng Diyos. Kusang loob niyang ibinibigay iyon sa mag-asawa pero kung hindi siya magbibigay, may magagawa ba tayo? Lagi ka na lang may katwiran sa lahat ng bagay. Ang totoo ay natutuwa siyang malamang malawak na ang pananaw nito sa bagay na iyon. Mayroon kasing mga lalaking kapag natuklasang hindi maaaring magkaanak, ang asawa ay nagloloko o nang iiwan.
dahil mas binibiyayaan iyong mga taong umaasa sa Diyos kaysa roon sa mga reklamador. Muli na namang tumiking ito. Ikaw ba? Ilang anak ba ang gusto mo? Rainiel, babala nito. Ikaw naman, parang nagtatanong lang ako. Don't tell me. Hindi man lang sumagi sa isip mo ang tungkol sa iyong future. Sabihin mo na, 2. Pasuplad ang sagot niya. Ang tipid mo naman, aba. Mahirap daw mga anak, no? At mas mahirap mag-alaga ng bata. Okay, papayag na ako kahit wala. Rainiel, kailan mo ba ako titigilan? Napupersuade na wika niya. Paano namang hindi siya madadala sa charm ng lalaking ito kung ganito naman ang pinag-uusapan nila? Na para bang siguradong ito na sila na nga magkakatuluyan. Sumeryoso na ito. Talaga bang nakakairita sa'yo na kapag sinasabi kong ito ang God's best ko? Hindi siya nakasagot. Hindi naman kasi iyon nakakairita. Ngunit nakakatulong iyon upang mapansin niya ito bilang lalaki. At kung hindi nga lang niya pinipigilan ang sariling tuluyang mahulog ang loob dito, baka hindi pa naman dapat ay naging nobyo na niya ito. Ibang nakuha niya sagot. Look, isipin mo na lang na normally, at least, sa physical aspect, mas madaling tumanda ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Kaya nga mas accepted pa ng society natin na ang mga lalaki ang mas matanda sa babae kaysa sa kabaligtaran. Gusto mo bang pinag-uusapan ka at pinagtatawanan na pumatol ka sa matrona kung sakali? Hindi sila ang magpapaligaya sa akin. Mariin ang pagkakabigkas nito ng mga salita. At lalong hindi nila Diyos para pumili ng babaeng para sa akin. Hindi na niya nakuha pang sumagot. Hindi na rin ito umimik pa hanggang sa sapitin nila ang picnic grove sa Tagaytay. Galit ka ba? Nag-aalalang tanong niya rito nang bumaba na sila mula sa kotse patungo sa reception desk. Hindi. Parehong masama lang ang loob kong malaman na kung nagkapalit pala tayo ng kalagayan, ikakahiya mo ako. Wala naman ako sinasabing ganyan ah. Nagbuntong hininga ito. Okay, kalimutan na natin ang tungkol doon. Narito tayo para mag-enjoy, diba? Masigla ng saad nito. Napag-alaman nilang okupado na ng guest ang mga silid sa picnic grove. May seminar daw na ginaganap ang mga section heads ng isang malaking manufacturing company at doon ang quarters ng mga ito. Tanging ang isang detached cottage ang natitirang hindi pa reserbado. Iyon ang inukupa nila. Magandang cottage. Mula roon ay tanaw nila ang magandang view ng Taal Lake. Subalit na dismaya siya na iisa lang pala ang silid niyon. Isang king-sized bed lang ang matutulugan nila. Sinabi niya iyon kay Rainiel nang makaalis na ang naghatid sa kanilang bellboy. Mano naman, gentleman naman ako. You can be sure na hindi kita sasamantalahin. Kumbaga sa isang masarap na ulam, hindi ko luluraan ang pagkain para din naman sa akin. Tila baliwala lang na saad nito at sinimula ng mag-unpack. Siguraduhin mo lang ha, may baon akong tear gas. Hindi ako mangingiming i-tear gas ka kapag nagtangka kang gumawa ng kalokohan. Kunwaring banta niya rito. Ang totoo spray net ang baon niya at hindi tear gas. Napahalakhak lang ito. Save your tear gas for the Brendans to come, my dear. Inirapan niya ito. Napangiti lang naman ito habang nagpapatuloy sa ginagawa. Napilitan na tuloy siyang gumaya sa pag-unpack nito. Nauna itong natapos sa ginagawa. Naupo ito sa kama habang pinagmamasdan siya sa pagsasabit ng kanyang mga damit sa closet. Pagod ka na ba? Tanong nito pagkuhan. Hindi! Ikaw ang pagod sa pagmamaneho. No! Gusto ko mag-start na tayo habang hindi pa mataas ang araw. Nagulat siya nang hilahin nito ang kanyang kamay. Come on! Mamaya mo na lang ituloy yan. Sa ginawa nito ay nalaglag sa sahig ang kanyang mga underwears. Napaka-apurado mo. Ayan tuloy, nalaglag na mga damit ko. Naunahan siya nitong damputin sa sahig ang mga yan. Ito palang naglagay niyon sa closet sa kanyang
pagkapahiya. I haven't the slightest idea na ganito pala kaliit ang Andes mo. Filyo nitong sabi. Inirapan niya ito upang pagtakpan ang kahihiyan. Kung bakit kasi nadala pa niya ang tibak na panloob. At least, alam ko na ngayon kung anong size ng iraregalo ko sa iyo kung sakali. Nanunudyo pa ring wika nito. Sige, mag-asar ka pa at mag-isa kang mamamasyal. Sikmat naman niya rito. Hinila lang siya nito muli at pinagsumping ang kanilang mga daliri. Ikaw naman, ano namang nakakaasar sa sinabi ko? Sooner or later, talagang magkakaalaman na tayo ng sizes ng damit. Damit man yan o sapatos o kahit na ano. Mabuti na ngayon pa lang ay alam ko ng sizes ng gamit mo. It's common knowledge for couples. Tulad ng parents ko, nakakadagdag pa yon sa intimacy nila sa palagay ko. Ang dami mo namang sinabi. Wika niyang nakasimangot pa rin. Nagsisimula na naman itong giniit na sila na nga ang magkakatunuyan. Malapit na sila sa pintuan ng pigilan siya nito. Wait, may buburahin lang ako. Ano? Nagtatakang sabi niya. Dinampian nito ng masuyong halik ang kanyang nakakunot na noo bago pa siya pagmasdan. Hindi bagay sa iyo nakasimangot. Pinagalaw nito ang mga noo at mga kilay habang pakengkoy na nakatingin sa kanya. Natatawa ng hinampas niya sa braso. Corny mo. Napangiti naman kita. Magkahawak kamay nilang tinalunton ang malawak na parke habang pinagsasawa ang kanilang mga sarili sa pagsagap sa malalamig na hangin ng Tagaytay. Na mapagod na iniyaya siya ni Reniel na maglatag ng picnic linen sa damuhan. Kapwa sila nakahiga roon habang pinagmamasdan ang pagbabago sa patterns ng mga ulap sa papawirin. Nagka-crush ka man lang ba sa ibang babae, Reniel? Naisip niyang tanong dito pagkuhan. Oo naman, mga kasing edad mo mas bata pa. Sometimes, bakit hindi ka nalang manligo sa isa sa kanila? Tinignan siya nito na para bang napaka-absurd ng sinasabi niya. Bakit ko naman liligawan ang isang babaeng crush ko lang? Hindi ba't doon lang naman muna nagsisimula ang lahat bago ka may love sa isang tao? Sa iba siguro, pero hindi gano'n ang style ko. Nagtatanong ang kanyang mga matang tinignan ito. Malaki ang difference ng crush sa laban. Alam ko naman yon. At bakit naman ako manliligaw sa isang babae na alam kong hindi ko maaaring seryosohin? That's unfair to her. Paano mo naman malalamang hindi mo pwedeng seryosohin ang babaeng crush mo? Ang pagkakaalam ko, kung magkakalapit ang mga loob nyo by constant communication, madidevelop sa love ang feelings nyo. Feelings, wika nito. Halata ang disgusto sa tinig. Ang feelings ay nagbabago dahil nga emosyon lang ito. Pero ang desisyon, ang commitment na mahalin ang isang tao ay hindi sumasabay sa pagbabago. Kaya nga ang marriage vows ay ginawang for better or for worse, in sickness and in health, etc. Love, like marriage, is designed with vows and commitment. Unlike feelings na unexpected nating nagbabago. Humahanga siya sa pananaw nito, ngunit may bahagi rin ng kalooban niyang nadidismaya. Ibig mo sabihin, pinagdidesisyonan mo lang ang pagmamahal at hindi mo yun nararamdaman? Of course not. Ganito lang po ang illustration dyan. For example, nakita ni Jose si Maria. Then he liked what he saw. Nag-decide siya ngayong mahalin si Maria. At dahil sa desisyong iyon, feelings of affection for Maria will start to grow inside Jose's heart hanggang sa magmahala na silang pareho. Ganun lang po kasimple. No, I disagree. May malabo eh. Ano naman? Yung liking part, I don't believe na walang kasamang feelings yun. Hindi ko naman sinabing wala. Kaya lang, hindi na bulag sa feelings ng mga mata ni Jose para niya ma-realize na ano ang gusto niya sa mga nakita niya kay Maria. Unlike ang feelings agad ang pairalin ni Jose, mabubulag na siya at kahit maraming pangit na ugali ni Maria, ay sisigi na lang siya. Kaya nga nagdi-disagree ako kay Shakespeare nang isulat niyang For love is blind and lovers cannot see. Dahil pangdad lang ang sinasabi noong love sa feelings.
Eventually, masasapawan pa ng mga pangit na ugali ni Maria ang feelings ni Jose sa kanya. Disillusionment na ang kasunod niyon. Hanggang naging hate ng love na feelings niya, nararamdaman niya. That's the tale of so many divorces and separations, aminin man natin o hindi. Are you telling me na kapag nagdesisyon kang magmahal, ipipikit mo na lang ang mga mata mo sa mga pagkakamali ng mahal mo? O wala nang karapatang mahalin ang mga taong may pangit na pag-uugali? Hindi naman. Ang sinasabi ko lang, mas bukas ang pananaw mo kung paano siya unawain. Na hindi mo na kailangang sang-ayunan ang mga mali niya, ngunit hindi mo rin siya dapat diktahan na maaari mong ipaalam sa kanya ang mga maling iyon sa paraang may malasakit at hindi nang huhusga. Saglit siyang wala makapang sabihin. Bakit? Bakit alam mo mga bagay na ito? I mean, mag-18 ka pa lang. Dahil bata pa ako ay fascinated na ako tungkol sa relasyon ng babae at lalaki. Attentive ako sa mga Bible studies tungkol sa love, courtship at marriage. Marami na rin ako mga librong nabasa tungkol sa subject na iyon. At higit sa lahat, matagal na ako nag-observe sa mga taong nakapaligid sa akin tungkol sa kanilang pakikipagrelasyon. Hindi na naman siya agad nakapagsalita. Balak na sana niyang putulin doon ang kanilang paksa, ngunit nanaig ang kanyang kuryosidad. Bakit nang nagka-crush ka sa akin, inako mo agad na ako ang God's best mo? Bata ka pa noon, imposibleng alam mo na ang tungkol sa commitment. My dear, kahit bata pa ako noon, na-sense ko na ikaw ang God's best ko. That's why, at tungkol sa commitment, hindi ko man lang alam pa noon ang tungkol doon, pero ginagawa ko na, di ba? Nakita mo naman, after all these years, hindi ako nagbago ng claim. Pinagalaw-galaw pa nito ang noo at kilay. At the age of 8, nandidilat at hindi naniniwalang tura niya. Anong magagawa ko? Sensitive ako sa impressions ng Diyos sa puso ko kahit bata pa ako. Anitong halatang nagyayabang. Kung tamaan ka kaya ng kidlat tiyan sa kahambugan mo, sikmat na naman niya. Halakhak ang naging tugon nito. Seriously, kahit ako sa sarili ko ay nagugulat din. Siguro alam ng Diyos na kailangan mo ng matinding convincing, kaya ganitong sensitivity ang ibinigay niya sa akin. Tumingin ito sa gawin ng Taal Lake. Maraming pagkakataong hindi natin agad maunawaan ang mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin, Anne. Pero maraming ulit ko nang napatunayang sa mga kakulangan natin, handa siya laging magpuno. I guess, He meant it the way para matuto tayong manalig, gamitin ang faith natin sa Kanya kapag hindi na natin kayang i-handle ang situation. Bigla itong huminga sa Kanya at nagtagpo ang kanilang mga mata. His ways are higher than ours. And tinatandaan ko yon kapag lumalayo ka sa akin. Kapag natitweten na maagaw ka ng iba, kapag hindi mo tanggap na kahit ganitong bata ako sa'yo ay minamahal kita. At that precise moment, may kung anong bagay na tumimo sa sentro ng puso niya. Kumalat iyon doon, lumatag at lumukob pa sa kanyang buong sistema. She grasps that was old, then sighed for the realization hit her heart. She loved Rainiel.